bakit lumalala ang korupsyon sa Pilipinas. Sa bawat eleksyon, laging may pangako, lalabanan natin ang korupsyon. Pero bakit parang paulit-ulit lang ang problema? Bakit pakiramdam ng marami, mas lumalala pa ito? Una, kultura ng utang na loob at palakasan. Sa atin, malakas ang sistema ng kilala ko yan o may kapit ako. Imbes na qualifications, koneksyon ang basehan. Kapag ang loyalty ay mas mahalaga kaysa integridad, doon nagsisimula ang abuso. Pangalawa, mahinang accountability. Kapag may kaso, mabagal ang proseso. Kapag may nahuli, may nakakalusot. At kapag walang malinaw na parusa, nawawala ang takot. Ang sistema ng hustisya at oversight tulad ng mga investigasyon sa gobyerno ay dapat mabilis, patas at transparent. Pangatlo, political dynasties at power concentration. Kapag iisang pamilya o grupo lang ang paulit-ulit sa posisyon, umiikot lang sa kanila ang kapangyarihan. Mas nagiging protektado ang sistema kaysa sa taong bayan. Pang-apat, kahirapan at survival mentality. Kapag kulang ang sweldo at oportunidad, mas madaling matukso ang iba sa extra. Hindi ito dahilan para magnakaw, pero ito ang realidad na nagiging ugat ng katiwalian sa mas mababang antas. Panglima, mahinang civic engagement. Kapag ang mga tao ay nawawalan ng tiwala at tumitigil na sa pakikilahok, hindi bumoboto ng maayos, hindi nagmo-monitor, mas lalong lumalakas ang abusado. Ang korupsyon lumalakas kapag tahimik ang publiko. At sa panahon ng social media, mabilis ang impormasyon, pero mabilis din ang paglimot. Isang issue ngayon, iba na bukas. Kapag walang sustained pressure, walang tunay na pagbabago. Pero tandaan, ang corruption ay hindi lang problema ng gobyerno. Ito ay problema ng sistema at ng kultura na pinapayagan ito. Ang pagbabago hindi lang nagsisimula sa taas. Nagsisimula ito sa transparency, tamang pagboto, paghingi ng resibo at pagtanggi sa maliit na lagay. Tanong, hanggang kailan tayo magtitiis? At ano ang papel mo sa pagbabago?